Good morning po mga kabukid, mga kalitos lovers. So ito na yung ano natin, gagamitan natin ng black soft na plastic pot. So siguro unahin natin tong ano, nasa loob, itong pang-apat na to na row. Lalagyan natin ng pots para hindi lulumutin yung ano, yung loob ng ating downspout. So magiging ganito siya. Ilalagay natin dyan, tapos ihuhulog lang natin tong seedlings. Magiging ganito siya. Yan. Magiging ganyan. Lalagyan natin ng ano, black pots para hindi lulumutin. So yun po, unahin natin to kasi kulang tong ano natin. Yun po, nalagyan natin nung ano, yung isang row, pang apat na row. Itong sobra lalagay natin dito. So yun po, hanggang doon lang ang nalagay natin na ano, na black plastic pots. Yan. Tapos pag ano, nag-harvest tayo, maiiwan lang to, hugutin lang natin yung lettuce. So magiging ganito yan siya. Yan, check natin. Nalagay siya, tapos ganyan, hulog lang natin. Yan. Kasi pag ano, walang harang tong ano, malulumutan yung loob ng ating downspout. So kailangan merong ganito. Paglaki nitong ano, ating lettuce, pag matatakpan niya na yung ano, yung butas ng mga dahon niya, pwede na natin tong tanggalin ang black pots. Yan. So magiging ganyan siya, oh. Saktong ano lang, saktong nakasayad lang yung ano, rock wool. So yan po, first time natin na mag rock wool. So gusto kong subukan na ganitong ano, paraan sa pag hydroponics gamit ang rock wool. Yan, ito na yung ano, 21 days after sowing ng ating rock wool. Yan. So hindi ko na transplant agad kasi pinapalaki ko muna. Yan, para mabilis siyang makarecover. Yan, magiging ganito siya. Huhulog lang natin yan dyan. Ganyan lang. Yan.
So yun po, nalagyan na natin yung ano, ganito siya. Tapos balikan natin yung ano, yung mga ano, walang plastic pots. Ganyan siya. Okay naman siya. Hindi naman siya maaanod. Yan, ganyan siya. Kaya lang malulumutan yung loob ng ating downspout. Pero ano, matatanggal din naman yan. Yan. Subukan lang natin ano, na merong ganito. Tapos itong mga kulang, bibilihan pa natin to. Kasi konti lang yung nabili ko kahapon. Ito lang. Tapos hahabol na lang natin yung madadagdag natin dito na ano. Subukan din natin ano na yung sa dulo siguro di natin lagyan ng ano ng plastic pads para maikumpara natin. Dahil first time kong gumamit nitong ano rock wool. Ganyan lang. Unahin natin yan nandun. Hulog-hulog lang. Hindi po yan maaanod kasi mabigat yung ano, rock wool. Lagay lang natin sa gitna. Ayan. Hulog-hulog lang. Sana ay makaharvest tayo ng malaki nito. Kasi susubukan kung ano, lahat rock wool. Ayan. Subukan natin lahat rock wool ang tataniman natin. So yan po, nalagyan na natin ng ano, merong ano, isa't kalahating row na merong black plastic pots at saka ito namang dalawa ay wala. So susubukan natin ano na kasi dahil first time natin gumamit ng rock wool, so susubukan natin na merong black plastic pots at saka yung walang ano, yung walang pots. So kung magkakalumot man ng ano, yung loob, lalagyan natin, habulan lang natin ng ano, ng lagay. Kung ikukumpara natin yung seedlings natin sa coco peat versus rock wool, so maganda yung seedling natin ng ano, nasa rock wool, yan pantay-pantay lahat kaysa doon sa coco peat. Pero syempre doon pa rin tayo magbabase sa ano, sa magiging harvest natin, kung alin yung mas malaki or mabigat na harvest natin sa coco peat or sa rock wool. Kasi nakumpara ko dati yung ano, coco peat versus horticulture foam, mas malaki yung sa coco peat. So yan po. So marami pang ano pwedeng mangyayari dito sa ating seedlings. So doon tayo magbabase sa magiging harvest natin ito. First try natin na mag rock wool. Yan. So yan po, tuloy natin tong isang plastic tray dito sa dulo. Kasi tapos na yan doon. Bali apat lang na row ang ano, apat na row lang yung lalagyan natin. Ito yung ano, 21 days after sowing all Maypee.
So yun po, yun po yung itsura ng ating seedlings. Yan. Yan. So sa napansin ko, so maikumpara ko sa rockwool at saka horticulture foam, mas magaling itong rockwool na maganda yung holding capacity niya sa sa tubig. Yan, no? Kasi yung yung horticulture foam, once na mababa yung yung level ng tubig, mababa din yung yung absorbent ng horticulture foam kumpara dito sa yan, no? So yun po, nalagyan na natin ng seedlings itong apat na row. So meron tayong ginamitan natin ng black soap plastic pots, itong isa't kalahating row. Yan, hanggang kalahati lang yung Tapos ito namang dalawa, walang black soap na plastic pots. So monitor lang natin pag nilulumo to, hahabulan lang natin ang ganito. Magdadagdag tayo ng black soap plastic pots. So yun po. Kung hindi naman, so kung ganito na na hindi masyadong nalulumutan, kasi mawawala din yung lumot pag natatakpan na ng dahon tong buong holes. Mawawala din yung lumot. So yun po. So monitor lang natin to. Itong walang black plastic pots. So apat na row lang yung nilalagyan natin. At meron tayong tatlong seedlings na sobra. Dahil 200 cubes ng rockwool lang yung first try natin. Tapos merong isang hindi tumubo. Tapos itong apat na row ay nasa lang 196 holes. So meron tayong tatlong sobra. So yun po. So yun po mga kabukid, tulungan po natin na ma-monetize natin itong YouTube channel natin para dito tayo laging mag-update natin don't forget to like, share, comments and subscribe at click mo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating magiging resulta ng ating lettuce. So yan po. Yan. So update ko lang kayo sa next vlog natin. Update natin kung anong resulta nitong first try natin ng rockwool. Yan po. Yan. Lupas natin. Almighty. 29 days after sowing. Yan. Ito yung na-transplant ng anak ko lahat. Yan. Pati yung junction. So next harvest natin junction. Yan. So yan po mga kabukid. Ingat and God bless. Bye bye.